Alam nyo ba, poverty is not the result of lack of money. Kaya ka mahirap, hindi dahil wala kang pera. Poverty is a spirit. Poverty is a malfunctioning life. Hindi mo kinakailangan maghirap. Mag-malfunction ka lang. Maghihirap ka na. Say amen. Meron ba ditong nagmamalfunction ang buhay mo? Ibang tipong sa gabi, gising ka, sa umaga, tulog ka. Malfunction ka dyan. Say amen. Meron ba ditong pag sa gabi, buhay na buhay ka, sa umaga, tulog na tulog ka? Bakit ganun? Mukha tayong hindi balance eh. Tingnan yung mga bata, nag-aaral pero nag-computer games. Hindi balance eh. So nag-aaral siya, wala siyang natutunan. Kasi gumaling siya sa computer. Kaya lang, ang nalaman niya, puro laro. Now listen very carefully. People suffer because of misunderstanding. Tama po ba? Siguro marami dito nagsisisi. Di ba may kanta ka pa nga? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, tapos nasa Dubai ka na, no? Saan na doon mo kinanta yan nung bata ka pa? Amen. Meron ba dito kumakanta ngayon? Grade 1 lang ang natapos ko. May back subject pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Gabi nasa Dubai, no? Lumalakad dyan sa highway. Sanggayi, isang tuka. Tuka. Ba't gano'n ang buhay? Bakit kung kailan? Nung dapat, iniisip mo nung bata ka, iniisip mo nung lolo ka. Ano kaya kung si Manny Pacquiao nag-boxing at the age of 52? Boxer talaga siya. He was born a boxer. But he boxed at the age of 52. It's too late. Diba? Sana nung maaga, ginawa mo na yun. Alam niyo ba na si Manny Pacquiao ay nag-boxing at the age of 7? He never started from 52. He started at 7. Ngayon, 8th World Division Champion. Ang ganda ng buhay niya, manuntok ka lang, magkakapera ka na. No? Saan ang buhay ng gano'n, no? Subukan mo, manuntok ka rin, kita mo, kulong ka. Si Manny Pacquiao, pag nanuntok, nagiging bilyonaryo. Ang ganda namang karero, manuntok ka lang, diba? Magkakapera ka na. Pilitin natin, bilang isang Kristiyano, yung balancing buhay. Balancing buhay. So sa gabing ito, nakita ko, ang lahat ng balanse, nagpunta ako doon sa aeroplano, kasi yung anak ko piloto eh. Sabi ko sa anak ko, anak, paano ba yun? Ano ba yung ganun, tsaka yung ganun, kasi gumagano ng ganun. Sabi niya, Dad, ayan ang balance. Yung aeroplano, pag ilalanding ko, dapat yung balance nun, nakaganon talaga. Saka ka bababa. Hindi ka pwedeng tumakbo ng mag-up. Lalanding ka na baka ganon. Mauna pakpak nun, mamamatay ka nun. Pag ginano naman, mamamatay ka rin. So tinuruan kami na bago ko nilapag ang aeroplano, nakagilito. Balancing. Hindi din yung pinasabihin. No? Yung pala, ang buhay natin pag nakaganon. Nagtataka ka, bakit may sumasabog? Di ba? Parang may nawawasak. Because you fail to learn how to balance your life. Is there someone taught you how to balance your life? Ibig sabihin, kung walang nagturo sa inyo, hindi mo alam ko. Pero, buti na lang nakahapol ka pa. Sa gabing ito, ituturo sa iyo, paano mo ibabalance ang buhay mo. Tapos yung kamay, gusto mong balance yung buhay mo. Yung iba kasi, hindi balance eh. Gastos. Wala palang kita. E di, utang. Sino rito may mga plastic money? Yung credit card. Diba nung nakahawa ka ng credit card, siya, wow. Yung proud ka, credit card na ako. Hindi mo lang, yun na pala magkukulong sa'yo, nasa kamay mo. Diba? Gaano karaming taga-Dubai na uuwi, hindi mo pa uwi? Bakit? May utang sa bangko.
O yung mga may utang dyan, huwag muna kayong uuwi. Makukulong kayo. Ba't ka ano sa Dubai? May utang ka dito bayaran mo muna. Hindi ko nagbibiro lang ako pumunta sa airport. Natatrack yun no? Sabi, sino rito yung may... Ako ata pinag-uusapan dito. Minsan lang kung dumalo ako papapin. Kasi hindi ka balanse Ito mo, isipin mo, pag nag-buy ka, ako mag-pay ka. At hindi ka naman maka-pay kung hindi ka mag-work. Ngayon, wala kang work, pero tuloy-tuloy ang buy. Wala ka pa rin work, buy ka rin ng buy. Sabi ko, paano mo mababayaran yan? Wala kang work. Balance. Pag walang work, stop din ang buy. Yan eh, Amen. Okay na mo nang baluktot ang kilay mo, okay lang yan. Yung iba naman kasi babae, talaga yung kilay is life. Diba? Yung ipinaglalaban ng karapatan ng kilay. Wala akong tayong pera, kalmado lang. Sabi ko sa kayo mo, relax ka lang. Tutuwid ka rin. Pag may trabaho na ulit ako, asikasuhin kita ulit. Wala tayong pera eh. Sino rin yung walang trabaho? Yung hindi ka nahihiyang sabihin ngayon. Walang work, di ba? Eh, ano gagawin mo doon? Total, wala akong work, makapag-shopping. Eh, wala akong sweldo, may credit card. No. You have to learn to balance. Now, gumamit lang ako ng illustration ng mga imbalanced life. Pero yung pinaka-sentro ng centrality ng inyong balanced life, ito yung share ko sa inyo. Basahin natin ngayon ito sa Genesis chapter 25, verse 15. Yan Bakit parang iba? 26 verse 25. Yung 25, sister. Andiyan ba yun? 26, yung Isaac, okay? Built an altar, and then sabi niya, and he called upon the name of the Lord. And then sinabi, he pitched his tent, and he asked his servant to dig a well. Kala mo, ikaw lang marunong mag-memorize, ha? Kaya lang, isang verse lang ako. Sino sa inyo marunong mag-memorize ng verse? Taas ang kamay. Pag nagtaas, papupuntay ko dito. Parang Sunday school na. Now, Genesis 26:25, sabi ko dito, si Isaac nag-build ng altar, nag-pitch ng tent, at nagdag ng well. Gagamitin ko kasi itong tatlo na to as an illustration para balance ang life nyo. Okay? Pag naibalansin nyo itong tatlong ito, apektado pamilya mo, apektado personal life mo, apektado ang iyong ministry. Kasi life is all about my personal life. Tama? My family life, and then my church life. So, basahin natin ulit ito. Isaac what? Built an altar there and called on the name of the Lord. There, he pitched his tent, and there his servant dug a well. So, may tatlo ko nakikita dito. Altar. Sa word, altar. Number 2, tent. Then number 3, well. Ang balanced life ay ito yung tatlo na yon. Ano ang symbol ng tinatawag nating altar? It symbolizes your devotional life. Your spiritual life. Iba-balance mo yan, ha? Your devotional life and spiritual life, altar life mo yan. Pangalawa, pitching his tent is about your family life. Okay? Ibig sabihin, huwag kang magaling sa simbahan,
Sa simbahan, sa bahay mo, mali ka. Marami kasing ganyan, pagdating sa church, ang sisipag. Pero pag uwi, kaaway ng anak, tsaka ng asawa. Ibig sabihin kasi, hindi ka marunong ng 10th line. Number 3, yung tinatawag na well, is your church life. Kasi ang well, doon ka kumukuha ng tubig, pandigo, pang-refresh, pang-inom, meron ka dapat lugar na gano'n. Sabi, minsan tayo nahihirapan sa buhay, but once we go to church, nare-refresh tayo, nalilinis tayo, nababago buhay natin. So may tanong ko sa inyo ngayon, kamusta ang inyong altar life? Kamusta ang inyong family life? At kamusta ang inyong church life? May mga extreme kasi, puro trabaho, walang family life. Amen? Puro trabaho, walang church life. So nagiging extreme, nagtataka siya, batang buhay ko ang hirap, kasi imbalance ka. So dito, itinuturo dito, bakit mahalaga ang 10th life? So ano yung life na mahalaga? Number 1, yung ating altar. Pangalawa, yung ating tent. Pangatlo, yung ating church life, yung well life. Mamasterin nyo ito mula ngayon hanggang sa kayo'y mawala dito, mag-rapture, balance mo dapat yan. Sino sa inyo mahal nyo pamilya nyo? Eh bakit mukhang hindi mo ata nadadala sa magandang lugar? Kasi kung binabalanse mo, sa ngayon, siyempre lahat tayo magsisimula, magkakakakas sa isang cute, hanggang liligawan, hanggang mababasted. Hindi mo na, ba't ko kinukwento istorya ko? Binasted kasi ako niyan eh. 3 beses po, sinusubok ko lang sa inyo. Kunyari kayo nanay ko. Pero siya pa rin na pangasawa ko. Di porket binasted ka, pigo ka na. Minsan ang pagbabasted sa iyo, may magandang patutunguhan. Now, tingnan nyo to. Yung spiritual life, yung altar life, bakit sinabi doon, Isaac built ang altar? Yung salitang build, dapat maunawaan ano ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng Isaac built, Isaac makes something permanent about his altar life. Ibig sabihin, hindi ka lang nag-build, ginagawa mong permanent. Yung iba kasi hindi permanente. Alam mo ako na, sa wakas, nakakapag-pray na po talaga ako. At least once a year po. Hindi naman gano'n ang prayer eh, di ba? Tama? Bakit ka nagpe-pray? Prayer is connecting your life to God. Tama? Eh, ba't di ka nagpe-pray? Kasi hindi mo binil. Hindi mo sinadyang gawing permanent. Building an altar means you are making it permanent in your life. Halimbawa, worship, it must be permanent. Meditation of the Word, it must be permanent. Number 3, prayer, it must be permanent. Number 4, obedience must be permanent. Alam nyo, kaya hindi tayo natututo kasi hindi mo naman ginagawang permanente. Subukan mo, gawin mong araw-araw, permanente. Kaya pala walang devotional ang isang Kristiyano. Kasi hindi ka intentional eh. Di ba? Bukas talagang magpe-pray na ako. Talaga. Kinabukasan sa matulog. Hindi mo alam, pagtatrabaho mo, ibibuild mo yun eh. Hindi ho automatic ang altar life. Kaya hindi lahat may altar life. So, wala siyang magandang devotional life, wala siyang magandang spiritual life. Siyempre, dahil wala ka sa spiritual life, wala ka sa devotional life mo, imbalance ka, paano mo ngayong gagabayan ng buhay mo na wala kang gabay sa taas? Naintindihan niyo ako? So, the first thing that we need to do, kung kayo po ay sa leader, primary 12, kayo po yung unang inaasahan dito na meron kayong altar. Ano ang picture ng altar? Pag tinignan niyo po yung picture ng altar, meron dong apoy. Sa ibabaw, meron dong sacrifice. 7. Una, may apoy. Eh bakit yung prayer life mo parang walang apoy? Wala kasing altar.
Bakit ang pagbabasa mo ng Bible, walang apoy? Ang worship mo, walang apoy. Tingnan nyo to, ano? Pag kayo nasa simbahan ganito, panoorin nyo yung mga tao. Yung mga taong walang worship sa bahay, they can never worship in the church. Because if you cannot worship God in your house, how can you worship God in the house of God? Kaya makakakita kayo, mga tao, pag dumating po sa church, tumayo, di ba yung worship leader mo naman, yung ganado yan. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Amen! Ganun na, no? Yung parang excited. Grabe excited yung worship leader, ah. Di ba? Ganun tayo. Tapos isa tumayo. Sa kanya, worship mo. Hindi ka kasi marunong eh, no? Ha? Pag hindi ka marunong, itaas po natin mga kamay. Nahihiya. Tinulungan taas. Itaas po natin! Mga 3 buwan bago makagano'n. Eh bakit? Eh di ka naman, wala ka namang altar sa bahay mo eh. Paano mo tututunan ng worship? You see? Diyan pa lang maraming babagsak. Ha? Ibig sabihin, hindi kayo marunong mamuhay ng buhay ni Isaac. Actually, pag binasa mo niyo po sa Galatians chapter 3 verse 14, magiging anak ka lang ni Abraham kapag na-redeem ka ni Jesus at alam mo yung covenant ni Abraham. Okay, basahin natin. Meron ka ba ng Galatians chapter 3 verse 3:15. Yan, sabi dito, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles natin through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Tayo to eh. So, dito binabanggit ng Panginoon sa Scripture, niredeem tayo ng Panginoon. So that the blessing given to Abraham may come to the Gentiles, to us. Kaya lang, yung blessing ni Abraham, yun ang gusto natin. Pero hindi natin nakita na si Abraham pala may covenant sa Diyos. Di ba? Pangalawa, si Abraham ay nagbibuild ng altar. So ano nakita ni Isaac sa tatay niya? Nakita ni Isaac that my father is building an altar for the Lord. So ano ginawa ni Isaac? Ginaya niya. Tama. Nakita ni Jacob si Isaac, ginaya niya. Ikaw, ano ginaya mo? Tulog. Sino sa inyo gumawa ng covenant sa Diyos? Alam niyo saan ginagawa ang covenant? Sa altar. Ito yung hindi natutunan ng mga modern Christian. Ha? Yung mga modern Christian, hindi nila natutunan to. So, akala nila, punta sa church, magiging Christian ka. Christian ka? Opo. Hindi talaga, Christian ka? Opo, Christian ko talaga. Sa bibig, oo, pero sa galaw, hindi. Di ba? Alam niyo kasi marami mga tao ngayon. Akala niya pag pumasok siya sa church building, magiging Christian siya. Papatunayan kasi yung hindi ito. Pag pumasok ka ba sa McDonald's, nagiging hamburger ka? Sagot? Pag pumasok ka ba sa Jollibee, nagiging Chicken Joy ka? Hindi. So, porket pumasok, matatransform ka. Kinakailangan meron kayong relasyon sa Diyos at meron kayong covenant na dalawa at araw-araw ako'y nasa altar at ako'y naghahain ng buhay sa altar na ginawa. So, paano sa modern times ang paggawa ng altar? Gigising ka sa umaga, gagatungan mo yung apoy na sinimulan sa iyo. Sa Old Testament, ang apoy, bawal magdala ng posporo. Bawal magdala ng mga apoy na galing sa lupa.
isang beses kang pagbibigyan ng Diyos, mag-o-offering ka, bababa yung apoy. Boom! Mag-aapoy yung altar. Pag hindi mo pinantayan, mamamatay yun. Kasi yun, apoy na galing sa langit, babantayan mo araw-araw. So sa temple, may naka-assign na Levites, sila yung naglalagay ng gatong. Okay? Naintindihan nyo? Because the altar is a place of sacrifice. Mahirap naman na sa templo ka, naglalagay ka ng mga tupa, wala namang sumusunod. So hindi matutuloy, hindi acceptable yung sacrifice at yung altar. Pag nilagyan ng apoy, yung iba pepekein. Hindi babantayan pagdadala ng posporo. Ay, praise God, may apoy. Kaya sa simbahan, ang daming peking apoy. Minsan, yung mga worship leader, wala namang prayer lang. Kung makapag-lead ng worship, kala mo, totoo. Posporo lang naman yung apoy niya. Kasi pwede mong i-fake eh, posporo lang eh. Iba yung totoo yung apoy. Kasi yung totoong apoy, sa tahanan niya, binabantayan niya yung binild niyang altar. Yung mga worship team, drummer lahat niya, pag wala yung altar, wala yung ginagawa sa simbahan. Nanggugulo lang yan. Amen? So tatanungin natin, ikaw pianista, nag-altar live ka ba? O ikaw gitarista, nag-altar live ka ba? O ikaw drummer, nag-altar live ka ba? O kayo mga backup singer, nag-altar live ba kayo? Kayo mga asya, may altar ba kayo? Kayong primary 12, may altar ba kayo? Kayong mga cell leader, may altar life ba kayo? Nagkaroon na kayo ng relation sa Diyos. Katulad na kayo ni Abraham, may covenant na. Pero, bakit sa Abraham, si Isaac, si Jacob may altar? Eh, bakit ikaw wala? Sila nagpe-pray, sila nag-worship, sila nagme-meditate ng Word of God, sila nag-obey. Ikaw, ano ginagawa mo? Dancer po ako eh. Sumasayaw? Opo, tsaka kumakanta po ako. Hindi ko nakita si Abraham sa kayaw. Si Isaac, nagtamburin, hindi ho. Yung puso nila, yun ang nag-worship sa Diyos. Regular, araw-araw may altar life. Pwede ko ba sabihin, what if we starting today, mamaya matutulog ano, bago ka matulog, mag-altar na muna ako. Ano yung altar? Mag-worship muna ako. Magme-meditate ako ng Word of God. Di ba? Magpe-pray ako. Pang-apat, magkukumit akong susunod ako sa mga binabasa ko. Marunong ba kayong mag-altar? Ito yung hindi natututunan ng mga worker sa simbahan. Because you always take care of on what you do. But you're supposed to be thinking about your being, not your doing. Because what is important to God is your being, not your doing. Kaya tayo nakapokus sa doing, binabayaan natin yung being natin. Remember, you become a spiritual man doing spiritual exercises. Pangit po yung na-born again ka. Tapos titignan mo, yung altar mo walang apoy, dinadamo-damo na. Nabubulok na. Yung pala, walang bumibisita. Di ba? Sino sa inyo, pag sinabing manalangin ka, hirap na hirap ka? Dahil naman ang haba. Di ba? Naalala ko yung tinrain ko. May disciple ako eh. Sabi ko, dapat matuto kang mag-pray. Turuan kita mag-pray. Simulan kita turuan mag-pray sa kainan. Opo. O ako magpe-pray ha, kain kami. Well, salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. Nadinig mo paano mag-pray? Opo. Mamaya nga po na, sabay ulit tayo kakain, ikaw naman mag-pray. Opo. Eh pagdating namin sa upuan, saka magkakain na kami, sukat ba namang may unang nag-pray? Hindi ako hinintay magkuman, nag-pray na kagad siya. Kuya Uriel, ako na mag-pray ng food natin. Sige, ikaw na. Sabi ko, nakalusot ka. Biglang nag-pray yung isa. Lord, salamat po sa pagkain ito. In Jesus' name, Amen. Sabi, ang bilis halatang gutom eh. Nakaranas na ba kayo mag-pray ng pagkain? Yung nag-pray ng pagkain,
mabilis pa sa alas 4. Kasi gutom na. Kasi hindi mo nung mag-pray yun eh. So sabi ko sa kanya, nakita mo, mabilis lang ang prayer niya. Sabi niya, kaya kong gawin niya, Kuya Olel, mas mabilis pa dyan. Sabi ko, ano? Gulo mo ha. So the next morning, kumain ulit kami. May mag-pray. Lord, in Jesus' name, salamat sa food in Jesus' name. Binilisan niya. Kinurek ko. Alam mo, hindi ka dapat ganyan. Pag nag-pray ka, sincere yung heart mo, dahan-dahan lang. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Sorry po, siya. Nakatalikod ako, kakain ulit na kami, tanghalian. Medyo malayo ako, siya din na maglilid ng prayer. Pinakita. Mabilis na naman. Sabi ko, hindi natuto ah. Kasi minsan, yung mga prayer life natin, kinokopya ng mga tao. Say amen. Pag may na, let's pray. Akala mo, amen, hindi, gagayahin. Alam ko na, pag ako nag-pray, gagayahin. So siya, nagaya niya yung thank you for this food in Jesus' name, amen. One day, pumunta kami, nag-visitation kami sa ospital. Ako, may sakit. O sige, bisita tayo. Halika, sama ka sa akin. Pag-pray natin yung may sakit. Eh, di sa kanya, parang okay lang. Pagdating namin sa may sakit, manda ka, ikaw, pray sa may sakit. Ha? Hindi po ako marunong yan. Wala akong pakialam, hindi ka basta ikaw magpe-pray. Opo, sa loob-loob mo, kaya naman dito manyari, hindi marunong. Nilehan sa pare. Sige na, pray mo. Lord, thank you for this food. In Jesus' name. Amen. Napatingin ako sa kanya. Akalain mo, thank you for this food. Eh may sakit yung tao. Pastor, magsama ka ng disciple mo. Doon sa mga may sakit. Tingnan natin kung paano mag-pray. Pag wala kayong altar place, hindi ka matututo mag-pray. Pag wala kayong altar life, hindi kayo marunong mag-minister. Pag wala kayong altar life, hindi kayo mag-surrender. Hindi kayo marunong mag-offer ng sacrifice. Kasi wala kang altar eh. Hindi ka marunong ng altar management. Kasi wala ka namang minamanage. Are you still here? Ngayon, doon sa mga walang altar, alam mo nyo na. Amen. Sino na excited mag-build ng altar? Ano ibig sabihin ng build? To make it permanent in your life. Prayer life, permanente yan. Hindi pwedeng once in a while, permanente. Yung pagbabasa ng Bible, gawin mong permanente. Yung iba kasi, yung pag naging religious ka lang, kamusta, basa mo ng Bible? Okay naman po, tuwing birthday tsaka Pasko. Di twice a year lang. Hindi permanente yun. Ako po talaga, pag mahal araw, talagang Holy Week. Nagpe-pray po talaga ako niyan eh. Holy Week lang. Sino po naniwala si Lord na matay sa'yo para mabuhay ka araw-araw? Ha? Eh, kasi nakakapagod eh. Alam niyo, ang religious people, 2 hours every Sunday lang. Pero ang totoong genuine Christian, araw-araw yan, naglilingkod siya. Yan na Amen. Kaya yung iba, naging religious lang. Pag naging religious lang kayo, hindi kayo makakapag-build ng altar. Hindi namatay si Jesus para sa religion. Namatay siya para magkaroon ng relationship sa iyo. Pag kayo nag-asawa, hindi kayo pwedeng makipag-usap sa asawa nyo once a month. Sigurado ko may pipirmahan. Ano yon? Divorce. So araw-araw yung asawa ko, kasama ko yan. Araw-araw nag-uusap kami, naglalaro kami, nagbibiroan kami. Kasi buhay kami. We're not perfect, but yet we are communicating to each other. Sino gusto mo makausap once a month lang yung asawa mo? Para masaya. Hindi masaya. Asawa mo. Once a month. Tapos yung mga ibang babae, kausap mo maya-maya. Eh, mga ngalon niya kasigurado. Why? Relationship should be maintained. Do you know that altar life
is a sign that you have a covenant relationship with God. Amen. So, sino rito yung honest na amen? Parang na-miss ko tong altar life na to. Naging leader ka, walang altar life. Naging primary 12 sa leader, walang altar life. Huwag kang magtaka, bakit wala kang anointing? Bakit wala kang fresh strategy sa group mo? Kasi, ang binibigyan ni Lord ng wisdom, understanding, anointing, yung nakakonect sa Kanya araw-araw. Say amen. Pag meron kang love relationship with someone, mag-asawa kayo, dapat araw-araw kayo, di ba? Magkasama, magkausap, di ba? Pag kumakain, sinusubuan mo siya, di ba? Tama ba? Amen. Si Tad, mahal na mahal kita. Sa akin ang pork chop, sa iyo ang ketchup. Grabe naman kapamahal yun. Anong klase namang love life yan? Sabi ng misis mo, akin ba palagi ketchup? Sa iyong ketchup, sa akin ang pork chop. Okay? Kinabukasan, ano yan? May dala akong fish fillet. Talaga? Siyempre. Pero may dala pa akong isa. Fish ball. Sa iyo, fish ball, sa akin ang fish fillet. Tingin nyo, matutuwa asawa mo nun. Sigurado pagbalik mo, may dalang papel. Pakipirmahan nga. Maghihiwalay talaga kayo eh. Gusto mo bang mangyari? Nasa Diyos, ito'y lapit mo. Panginoon, Panginoon. Ano? Panginoon. Ano ka mo? Panginoon. Ano ba talaga? Panginoon o Panginoon? Kasi puro ka lang hingi tuwing lapit mo sa Diyos eh. Kailan ka naman lalapit, natatawagin mo siyang ang aking Panginoon. Ang aking minamahal na Panginoon. Hindi ka sanay kasi wala kang altar. Di ba? Ngayon, pupunta ka sa church. Sa kalakad, si church ako. Ano gagawin mo doon? Mag-church ako. Pagdating dito, hindi ka marunong mag-pray, hindi ka marunong mag-worship. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Bakit? Sino rito katabi mo na ganun lang? Hindi nagno-notes. O, tingnan mo atin dyan nyo. Asawa ko ba yan, ha? Di ba nagno-notes siya? Palagay nyo, ilang beses niya na napakinggan yung preaching. Madaming beses na. Pero napansin ko sa kanya, bakit ka nagno-notes? Sabi niya, iba-iba revelation pag nagtuturo. Asawa ko yan, ha? May discipline kami. Pag siya nagpipreach, nagre-record ako. Kung may malagpasan man ako, ba't parang hindi nagte-take notes? Naka-record. No one word shall fall on the ground. It will fall on my phone. Utakan yan eh. Amen. Sino sa inyo, habang nakikinig ngayon, nagte-take notes ka? You are getting something. Diba? Ang problema minsan yung mga lalaki. Kasi mga feelings gaya mo. Amen. Ganda, no? Tama. Nadulas. Ano tinuro? Hindi ko maalala. Pero kung nag-notes ka, may maalala ka. Di ba? Sa dami ng clutter, sa dami ng voices that roam around your head, I would suggest, dapat may notebook ka. May recording ka. No? Tingnan niyo po yung notebook, yung cellphone ko. Punong-puno po ng recording. Bakit? Kasi gusto kong kunin pag may nag-preach. Ako nakaupo lang, di ako nag-notes, pero nag-record ako. Tapos magtataka sila, may notes ka ba? O, pasa ko sa'yo ngayon, pinasok. Ay, ang ganda ng notes mo. Siyempre, yan ang load sa akin eh. Kasi merong apps na pwedeng kunin ng cellphone, i-outline niya na sa'yo. Eh bakit hindi ko gagamitin yun? Ba't pa ako magpapakahirap? So pagtingin ko sa notes ko, ganda. Kuha ko lahat. Wala akong namimiss. Bakit? Sanay na ako. Mga kapatid, bakit ba itong altar na to hindi natin mag-alas? Diba? Some of you nag-i-struggle kayo sa pag-ising kasi hindi mo pa nabibil. Bakit ako, pastor, parang wala akong gana magbasa ng Bible? Hindi mo pa nabibil.
Kasi you never build an altar for the Lord. Imagine mo, nagpunta ka sa Dubai, nadalaman mo purpose dito ka nakakilala. Tapos nung nakakilala ka, hindi mo nakilala. Ako'y nakakilala kay Lord at ngayon, hindi ko na siya kinikilala. Bakit? Wala akong altar life eh. Do you know na pag wala kang altar life, alam niyo ba ibig sabihin nun? You play, you live like you are on the level of God. Ba't ako lalapit siya? Ba't ako nakikiba? Hindi ko na kailangan. Level tayo, Lord. Bantay lang tayo. Lord ka, Lord din ako. Yun ang sinasabi mo indirectly. Kaya dapat makita ni Lord na siya ang Lord sa buhay mo. Yung nakikipag-usap ka, inaamin mo, Lord, ikaw ang Lord ng buhay mo. May natututunan tayo? Now, bakit gumawa siya ng 10? Let's go to 10th life. Anong altar life? Devotional life, covenant life mo yon. Relationship mo kay Lord yon. Spiritual life mo yon. Yung number 2, you are pitching a tent. Pitching a tent is about your family. Now, bakit gumawa si Isaac? Hindi konkretong building. Bakit laging tent? Kasi pinapaalala ni Lord, tuwing makikita ni Isaac yung tent, ipinaalala sa kanya ng Panginoon, Isaac, your life is just like a tent. It is not a place na permanent. It's a place of temporary. Alam mo, Isaac, isipin mo ha, yung pera mo, temporary lang yan. Yung ganda mo, temporary lang yan. Lahat, temporary. Tuwing maiisip niya Isaac yung tent, pinapalalahanan siya na temporary. So, hindi siya naging mukhang pera kasi temporary lang eh. Tinarget niya na maging permanent yung kanyang life. Yung bahay ko, temporary, pero buhay namin, permanent na merong Diyos sa buhay. Sino sa inyo na-realize nyo na ang pera is temporary? Sino sa inyo na-realize, bagamat may trabaho ko, maraming sweldo, pero temporary lang to? 10th life is about temporary ang lahat. That's why yung pamilya ko, pahalagahan ko. Say amen. Yung iba, pag nagtatrabaho, pababayaan ng pamilya. I'm sorry to tell you, you miss it. Tama po ba? Now, pag sinabi kong family life, iisipin mo na ang pamilya mo, number 1, magkaroon ng spiritual life. Ha? Ang dami mong binigay na pera, hindi mo binigay si Jesus. O yun, lahat naging addict. Congratulations. Kasi pera lang binigay mo eh. Hindi ka balance eh. Dapat, bago kayo magpadala ng pera, sabihin nyo sa mga kapatid nyo, magulang nyo, na itong pera na to, blessing na sa akin ni Lord, pinaghirapan ko po ito. Alam niyo po, bago ko ipadala sa inyo, pinanalangin ko to. Let them hear that you are provided by God and you are giving this money to them because it was God who provided for you. I-clear nyo yan. Kasi pag hindi nyo i-clear, may imbalance. Yung kapatid mo, ibibili ng drugs yung pampaaral niya. Yung tatay mo, pag iinom, ipambababae. Yung nanay mo, ipambibinggo niya lang. So, ano napunta sa'yo? Wala. Kasi imbalance ka eh. Hindi mo na ipapakita sa family mo na life is temporary. So, ang priority is your spirituality. Tama po ba? Now, ang family life, ang pinakaugat ng away dyan, laging anim. Pag meron kayong pamilya, laging may 6 na problema yan. Ano yung una? Unang problema, atik. Pangalawa, gatong. Pangatlo, salapi. Pang-4, kwarta. Pang-5, pera. Pang-6, money. Napansin ko, lahat ng problema, puro pera. Hindi mo napansin? Ha? Ate, magandang umaga sa'yo. Naalala lang kita. Please, padala ka. Ingat ka, yung padala. Bakit gano'n? Kasi nga, ang laging alam nilang pera, atik, datong, kwarta, salapi, pera, money.
Can I say, can I have your amen on that? Bakit tuwing tatawag kayo, kailangan nyo ng pera? Wala ba kayong tawag na kailangan nyo si Jesus? Wala. Kasi nga, hindi temporal ang kanilang isip. Eh. Tama? Puro natural, walang spiritual. So, ibabalance ko yung family life ko. Sino sa inyo, tingin mo inatasan ka ni Lord na dalhin ang Ebanghelyo sa family? Alam mo, mas madaling maniwala sa iyo yung mga kapatid mo at tatay, nanay mo. Kasi ikaw nagbibigay ng pera eh. Say amen. Amen. Kung ayaw maniwala, sige, see you after 2 years. Hindi, maniniwala na kami sa iyo. Hindi, baka ayaw nyo. 2 years na tayo magkikita ulit. Kasi ang hinahanap nila sa akin, puro pera eh. Meron ako mas mahalaga pa sa pera, ba't ayaw nyo? Yung relasyon sa Diyos, ito'y napakaganda, ba't ayaw nyo? Tama ba ko? Because hindi balance ang life ng family. So, amen. Now, pupunta ako sa pinakamalaga. Kung gusto nyong gumanda ang family nyo, wag lang puro spiritual. Dapat yung income nyo pataas ng pataas ng pataas. Hindi parang spaghetti na pababa, ng pababa, ng pababa. Kamusta ba ang pera mo? Kamusta ba ang financial life mo? Sino rito pataas ng pataas ng pataas? Sabi mo, Pastor, may gera ngayon dito, may hirap. Pumunta ako sa mga hotel, walang laman. Sa mga tourist center, walang laman. Sa mall, daming tao. Ha? Why? Kasi nga, buying talaga. Now look at this. Basahin natin ang Genesis 26 verse 12. Tingnan nyo to, no? Isaac planted crops in that land, and in the same year, reap 100-fold, because the Lord what? Because what? The Lord bless him. Kung babasahin nyo ang Genesis 26, 1, 2, and 3, sa verse 1, sabi po ng Bible, there was a famine in the land. Ibig sabihin, yung lugar ni Isaac, puro famine. Tagutom. Bakit? Walang tubig, hindi makapagtanim. Walang tubig, hindi mapainom ang hayop. So, unti-unting namatay ang mga hayop, namatay ang mga halaman. Ngayon, sila ay gutom. Pag binasa niyo po doon sa Genesis, basahin niyo verse 1 hanggang verse 3 tayo. Salamat bro. Now, there was a famine in the land besides the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. Now, verse 2. Punta tayo sa verse 2, 26 verse 2. Sabi po ng Bible, the Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Ang background kasi ng verse 12, ito, ano ang sabi sa verse 2? The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Bakit sinabi ng Lord na do not go down sa Egypt? Kasi dry nga dito, drought no? Hindi sila makapagtanim. So, dahil walang ulan, walang tubig, napansin nila sa Egypt, puro green. May pagkain sa Egypt. So, Isaac, nag-backpack. Dalhin mo gamit, sama mo yung asawa ko, mga anak ko. Saan tayo pupunta sir? Pupunta tayo sa Egypt. Nung naglalakad na sila papunta sa Egypt, sabi ng Lord sa kanya, do not go down to Egypt. So, tumigil si Isaac. Sabi niya, live in the land where I tell you to live. So, hindi ako punta sa, Lord, wala kaming makain. Mamamatay yung asawa ko sa mga anak ko. Stay there. Saka binigay yung verse 3. Ano yung pangako sa kanya? Tingnan nyo to ha. Verse 3, sinabi dito ng Panginoon kay Isaac. After he said, stay in the land, and I will be with you. Stay in this land for a while. I will be with you, and will bless you. For to you and your descendants, I will give all this land, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Nakita niyo yung promise dito, I will be with you, and I will bless you.
Huwag kang pumunta sa Egypt, but I will be with you. Huwag kang pumunta sa Egypt because I will bless you. Pagdating ng verse 12, nagtanim si Isaac. Alam niyo po nangyari, nagtanim siya. Basahin niyo po sa verse 12. Isaac planted crops. Teka muna. Drought ba't ka nagtanim? Faith. Can I say this? May matidinig kayo dito sa Dubai. May ganito, may ganyan. Hala. Paano na to? Ulitin ko to. Do not go down to Egypt. Kung hindi kayo pinapapunta sa isang lugar, huwag kang aalis sa Dubai. Kasi itong Dubai, ito yung promise na binigay siguro sa'yo. So, ang gagawin mo dito, nagtanim si Isaac by faith. Walang tubig. Yung pala, si Isaac, may tinuturo si Lord sa kanya. Sabi niya, i-detox ko si Isaac. Kasi si Isaac, natuto ng umasa sa Egyptian place. Bakit sa Egyptian siya umasa? Kasi yung Egypt po, may Nile River. Dahil may Nile River sila, may tubig sila. So yung mga Nile, yung mga Egyptian, nagyayabang sila na meron silang produce of the land. Eh sabi ni Lord, wag kang pupunta dyan. So paano yung tanim ko? Sabi ni Lord, I will be with you. During the famine, I will be with you. And during the famine, I will bless you. Akala mo nagtanim siya, walang tubig, pero yung Egypt umaasa sa Nile. Sila nagko-control, may pumping system. Pero si Isaac, bakit sinabi ng Bible? Ang dami-dami niyang naani, 100-fold. Because the Lord blessed him. Alam niyo ibig sabihin nun? Natuto si Isaac tuyo, pero sabi niya, Lord, ikaw magpaulan. So si Lord, binigyan siya ng ulan. Nagtataka yung Egypt, sila kumukuha sa Nile. Si Isaac kumukuha ng tubig sa ulan. Kaya lang ng ulan, hindi ko magkocontrol si Lord. Are you listening? So sasanayin mo na masanay kung sino ang may control. May natututunan tayo? Sino po masaya may natututunan ka? So ganyan sila binless. Now, pagdating ng verse 13, tignan nyo to. Verse 13. The man become rich and his wealth continue to grow until he become very wealthy. Ang ibig sabihin nito ganito. Si Isaac, meron siyang sinimulang. Okay? He begin. Say that word. He begin. Number 2, he continue. Number 3, until he become. Ang ibig sabihin po mga kapatid, tingnan niyo yung verse. Kung gusto niyo maging wealthy, you begin. Okay? Kung gusto niyo maging wealthy, mag-begin, then mag-continue until you become. Ganda po ng verse na yan. So before I close, kung gusto niyo yumaman, ma-bless, pag-aralin nyo paano magsimula ng tama. Tapos ituloy mo yung tama until you become maayos ang buhay. Family life yan. Ang pinakahuli ay walang iba kundi yung well life. Ang well life po, nagpapatungkol po ito sa tinatawag po nating church life. Ang church life nyo, alin nyo. Bakit? Dito ka umiinom? Dito ka nagre-refresh? Suggestion ko, huwag din naman pong buhusan ng basura ang simbahan. Yung gossip, yung chismis, huwag niyong gagawin. Bakit? Kasi po, hindi maganda. Yung church life nyo, mag-serve kayo, mag-worship kayo, mag-serve kayo. Pwede ba tumayo tayo lahat? You think you're well. Tatawagin ko, ang inyong